Sa FINAS, likha't galing sa sining ay hinuhubog. Curriculum na Special Program in the Arts o SPA ang pangalan nito. Sa pagpapalakas ng bawat kabog, performing at non-performing, dalawang landas ng yapak. Sa bawat isang talento, tagumpay ay nasa pakpak. Halina't alamin ang 8 sinag ng sining, 8 sinag na nagpapaliwanag ng iba't ibang talento ng SPA. Sa dance, galaw ng katawan, wika ng puso't diwa, bawat akbang, galaw at pahid ng mga likitig, musika'y bumabalot, ritmo't galak naglalaho, sa bawat pirasong sayaw, kwento ay may pusong naglalaro. Sa rondalya, mga string at laktay nag-uusap, kwento ng himig, musika't sayaw na natural. Ang pagkumpas ng kamay, hagot, at pitik ng dilata, nagbibigay aliw sa puso't diwa sa bawat tugtog na dama. Sa vocal, tiling na may kislap, diwang lumilipad, bawat nota, bawat tono, damdamin ay nahuhulaan. Mga awit ng bigati, galak at pag-ibig na taglay, sa mga bibig ay sumasayaw, sa mga puso ay naglalakbay. At panghuli sa theater, entablado ay nagiging daigdig, mga tauhan, entablado at kwento ay nagbibigkis. Sulyap, ngiti, iyak, sigaw, palakpakan ng buong puso. Sa bawat tula, pag-arte at tuwa, buhay ay di magugupo. Sa creative writing, salita'y parang musika, mga titik at talata, himig ng puso't diwa. Kwento't tula, sanaysay at mga kinakapatid, naglalarawan ng mundong puno ng bughaw at pait. Sa visual arts, likha ng kamay at langit ang sining. Kulay at hugis nagbibigay buhay sa tuwinang paintig. Bawat guhit, bawat kulay, may kwento't damdamin. Sa tela't sapin, siglang sumisilay sa mga mata't damdamin. Sa media arts, liwanag at kulay ay nagtatagpo. Sa entablado ng digital, ang katang-isip ay walang humpay na takbo. Sine, litrato, animasyon, sa screen ay nilalantad. Mga pangarap at adhika, sa kamera'y tampok at nagbubunyag. Matapos nating lakbayin ang mundo ng SPA, narito't magbabahagi ang mga alumni na nagsisilbing haligi ng tagumpay at sa mga kasalukuyang estudyante ay gumagabay. Ating pakinggan ang kanilang kwento sa ating sintang paaralan na tiyak na kapupulutan ng aral ng mga tainga at isipang maglalakbay sa makabagong yugto ng galing at tatak Fortunato. Isa sa mga bagay na hanggang ngayon ay nagagamit ko is yung always do everything with your heart and your soul. Kasi sometimes may mga bagay na, may mga times na mawawalan ka na ng drive to do something. Of course, yun yung huwag matatakot sumiko. I'm sure familiar na kayo sa phrases na ito kung saan sinabi. It's okay to be afraid and still do it anyway. Magkaroon ng respeto, hindi lang sa mga teachers, kundi dun sa mga taong nakakasalamuha mo, dun sa mga events, sa mga performance. Actually, sobra. Sobra kasi nung grade 6 ako, background lang. Nung grade 6 ako, dun ko lang na-encounter yung talent ko na as pagsayaw. So, ibig sabihin nun pa ay bata pa lang ako, hindi ko talaga alam na marunong pa lang ako sumayaw, ganyan, etc. Pero nung grade 6 ako, parang meron lang nag-aya sa akin na try ko daw sumayaw. And then try ko lang. Hanggang sa nung nalaman ko na sa Pinas ako gustong ipaaral ng nanay ko, at nalaman ko rin na meron palang ganung SPA or program sa Pinas na may dance.
So, mas lalo akong naintriga at the same time ay mas lalo akong nag-grow in my talent sa pagsasayaw. Akin, sobrang laki ng naiambag sa akin ng SPA, lalo na sa music. Lalong-lalo na sa kung ano ako as a performer ngayon. Kasi halos dito nag-start lahat eh. Dito nag-start na yumabong yung kaalaman ko tungkol sa music. Nung first year ako, nagkaroon ng rondalya, natuto ako mag-rondalya. Tapos nung grade 9 ako, nagkaroon ng brass band, natuto din ako mag-saxophone. Which is pwede mo siyang magamit sa sa college. Expectations. Kasi pag sinabing SPA student ka, automatically isipin ng mga teachers or even other student magaling ka in all sorts forms of art, which is mahirap i-keep up or i-maintain, lalo na kapag naging maganda yung simula. But in the end of the day, you know yourself better than anyone else. So, lahat ng mga sinasabi na, mga ingay na puro hindi. Ano ang isang hamon na iyong naranasan sa iyong specialty? Siguro yung isa sa pinakamalaking hamon na maaalala ko from my time as creative writing is yung overcoming yourself. Kasi, ayun, sometimes talaga your biggest enemy is yourself. Kasi parang yung isang tao na pumipigas sa'yo to do great things can be yourself. Kapag nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, kapag hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, or simply just because sa tingin mo, hindi ka katulad ng iba. Na parang ang galing nila, tapos ikaw, ganito ka lang. Parang comparing kasi it kills your contentment. Ano ang mensaheng nais mong iwan para sa mga kasalukuyang SPA students? Siguro ang isa sa mga mensaheng ay iiwan ko sa inyo is everything has its own timing, no? Kasi share ko lang yung pagdaanan ko. Alam niyo ba, nung elementary ako, sa private kasi ako nag-aaral noon, Bullprisa, isa yan sa mga contest na sinalihan ko noon. Na hindi ako talaga nanalo. Never ako nanalo. So, at that young age, feeling ko hindi ako magaling. Alam mo, yung worthless ka as a performer at that very young age. Pero habang tumatanda ako, parang nare-realize ko na, siguro hindi lang ito yung para sa akin. Hanggang sa mag-high school, ayun, kasi public na ako, dito na ako sa Pinas nag-aaral nun. So, dun ko naramdaman na, oo, siguro may perfect timing ang lahat, no? Tapos, pagdating ko ng college, may Bullprisa na, kasi nasa private ako. Tapos, ayun, bigla nanalo ako. Hindi ko rin nakala na after ng isang dekada, mananalo pala. I-treasure niyo yung pagkakataon and privilege na maging part ng SPA kasi hindi lahat ng mga students ay pwedeng pumasok sa SPA. Kung nag-i-struggle ka sa sitwasyon mo ngayon as an SPA student, yun yung cue kung saan kailangan mo mag-strive more sa ginagawa mo. Always go deep if you want to reach the top. Hindi lamang sa pagalingan sa paaralan nakikipagsabayan ng Halilians, pati rin sa galing pagdating sa sining. Ating pahalagahan ang kanilang talento at galing at pasalamatan ng may kapal sa paghandog dito sa atin.